upang talagang maintindihan kung ang naging bilihan between the buyer and seller ay kasama ba yung lupa o bahay lang. Ang pinaka-the best evidence po dyan ay inyong deed of absolute sale. Tingnan ninyo, basahin nyo mabuti. Ano ba ang nakalagay doon sa deed of sale? Kung ang nakalagay doon sa deed of sale ay bahay lang, ay at hindi kasama ang lupa, syempre po, ay bahay lang ang pinagbili. Pero kung wala naman pong sinasabi doon na bahay lang o lupa o basta lupa, no? Pag lupa, no? Kahit na hindi sinabi na kasamang bahay, meron pong may implied submission po na kasama po yung bahay dahil yung bahay po ay nakadikit po yan sa lupa which is the principal o kaya accessory po yan sa lupa which is the principal. Okay? Another consideration para magkaroon ng intindihan kung kasama ba ang bahay at saka yung lupa o lupa lamang o bahay lamang, magkano bang ibinayad ninyo? Kung ang binayad ninyo ay tugma lamang doon sa lupa o sa bahay lang, then ang inyong bilihan ay syempre maaring it could be lupa lamang o bahay lamang. Another consideration na titinan ninyo ay sino bang nagmamay-ari ng bahay at saka lupa? Okay? Kung ang nagmamay-ari ng bahay at lupa ay yun din nagbenta sa inyo at maliwanag naman halimbawa ay binenta doon ay lupa lang, so maaring kasama dito ang bentahan ng kasama niyong accessories o yung bahay na o improvements na nandyan sa lupa. Okay? So tingnan niyo mabuti ang inyong bilihan, okay? At kung sino pa rin ang nagbabayad ng amilyar sa bahay man o sa lupa during the last 15 years na kung saan nagkaroon kayo ng bilihan. Kung yung may-ari pa rin ng lupa ang nagbabayad, ibig sabihin, maaring ang pinagbili sa inyo ay bahay lamang. Pero kung hindi sila nagbabayad at kayo na sa bahay at sa lupa, ang ibig sabihin yan ay nabili ninyo na ang bahay at lupa. Lamang na kayo pag may alam sa batas.